Hi guys! So for our topic for today, it's all about how to build your credit score. But before we discuss yung credit score, let's talk about ano ba tong credit score na to. Kasi karamihan sa mga Pilipino ngayon hindi naiintindihan yung hindi alam saan ginagamit itong credit score na to. So may cheat code ako dito Basahin natin. Kasi very important to, especially if you are applying for loans. Mapa-credit card man yan, mapa-mortgage man yan, mapa-car loan man yan. So, pumapasok dyan lagi yung credit score. So, ano ba yung credit score? So, credit score is a score that represent your ability to manage financial obligations and debt, like paying your loans back or credit card dues, even your utility bills on time. Yan. Okay? So, yung credit score, yung history ng pagbabayad mo, ng mga credits mo, whether sa Globe, Smart, credit cards mo, car loans mo, mortgages mo, sinasubmit yan ng mga lenders dun sa CIC o yung Credit Information Corporation. Meron na tayong batas niya na may Republic Act na sinusunod na dyan, na yung mga companies na, for example, Globe, Smart, PLDT, nagsasubmit na sila monthly sa CIC nung information kung nakabayad ka ba on time, meron ka bang due na hindi nabayaran, delinquent ka ba sa mga monthly payments mo. So, sinasubmit yan doon. Now, may mga companies naman kung, for example, nag-loan ka sa bank. Okay? Gusto nang malaman ng bank ano yung credit score mo, pupunta ngayon sila sa yung company na nagre-release naman ng information. No? Yung CIC kasi, sila lang yung parang database. So, may authorized institution like TransUnion. Yung TransUnion, sila na may nagdi-dispatch, nagre-release ng information pag may nag-request na i-access yung credit score mo. Okay? So, ano to, mas maganda kung makapag-request kayo ng credit report. Okay? Kasi doon nyo malalaman kung tama ba yung information na nandoon. So, going back dun sa saan ba ginagamit to, ano ba tong credit score na to? So, pag graduate ka ng college, di ba, nag-a-apply ka sa company, ang tinitignan dyan yung mga grades mo. Kung nag-a-apply ka sa IT, titignan nyo ano ba yung mga grades mo dun sa major subjects mo nung college ka. Yun yung score mo para dun sa specific subject na yon. Now, yung banks or lenders, they have no way na malaman ano ba yung credit score mo. Hindi sila, pag nag-loan ka sa bank, hindi nila titignan, ano ba, cum laude ka ba? Ano ka ba? Ano ba yung grade mo sa mathematics? Okay? Uno ka ba? Hindi nila tinitignan yon. Walang inputs, walang bearing sa kanila yon. Ang may bearing sa kanila, ano yung credit score mo? Paano mo na-manage yung past history ng financial obligations mo? Okay. May mga nagsasabi, no? Kasi ako nakapag-request na ako ng credit report, full credit report sa TransUnion. So may mga nagsasabi na pag daw may loan ka na hindi nabayaran, like for example, 5 years or up na, mawawala na daw yun sa information. Pero sa akin, wala akong loan na hindi nabayaran. Pero yung credit card na pina-close ko, okay? Kasi inaway mo dahil ayaw i-waive yung annual fee. Ito 2006, 2007. Yan, ang tagal na, di ba? So, nag-appear yan doon sa TransUnion full credit report ko. So, meaning to say, nung lumabas doon, nakalagay na customer initiated yung pag-close ng account. Hindi siya bank initiated. Tapos, nakalagay din doon, per bank yan per account mo kung meron kang 3 credit card sa different banks, lalabas yan doon, kahit matagal na. So, nakalagay doon kung may dispute ba. Tapos, nung pina-close mo, or sabihin natin, kahit open pa siya ngayon, titignan dyan yung last 24 months mo kung meron kang delinquency. Okay, so malalaman nila. So, ganun ka-importante yung credit report. So, ano ba tong scoring na to? So, tignan natin yung scoring So, credit scores in the Philippines ranges from 300 to 850. Okay? With 850 being the best or excellent. A score between 700 to 759 is considered good.
650 to 699 is fair, and 600 to 649 is poor. Yan. Scores, ito ha, scores below 600 are classified as bad. Yan. So, nung mag-a-apply ako, share ko lang, nung mag-a-apply ako ng mortgage, kasi ita-transition na yung binili namin na real estate from developer, yung di ba hinuhulugan mo yung down payment, tapos after certain years, yung case ko, after 3 years, ita-transition na sa bank. So, nag-apply ako ng loan. So, before ako mag-apply ng loan, may nag-suggest sa akin na i-check ko muna yung credit report ko sa TransUnion. Kasi, yun yung titignan ng bank. Kung ano yung report na makikita ko doon, yun din yung makikita ng bank. So, gusto ko nang unahan, ano ba yung meron. Kasi number one, dapat ma-check mo kung tama yung nire-report doon ng mga companies. Yung mga past institution na meron kang account. Okay? So, for example, meron akong account sa BPI, sa BDO. Tama ba yung nire-report nila doon? Nag-report ba sila ng delinquency? Okay? Number one yun. Kasi pag may delinquent ka, automatic, nako, baka mag-negative yan sa bank na ina-applyan mo ng mortgage. So, nag-request ako noon. Madali lang naman mag-request, pero may bayad yun, ha? Parang 200 o 250 yung binayaran ko. Tapos, mag-zoom meeting kayo para makita na ikaw talaga yung nagre-request. So, may ID ka na ipapakita during Zoom meeting. Tapos, pag natanggap mo yun, reviewin mo. So, nung natanggap ko yun, ni-review ko. Okay? Yun, lumabas yung score ko doon. Tapos, lahat, pati yung credit card account ko na pina-close ko na, yung na-mention ko nga, 2006, 2007, nandun pa. Nag-appear. Kaya watch out, ha. Nag-a-appear yun doon. Okay. So, nung na-review ko yung credit score ko, so, masaya naman ako. Masaya ako na ganun pala yung score ko. Yan, nag-proceed na ako sa loan. So, sa loan, sa mortgage, pag ginamit ng bangko yan, dyan na sila magde-decide. Ano ba yung risk na papasukin nila pag nagbigay sila ng loan sa'yo? Kung high risk ka, mababa ang score mo. Ito ha. Swerte ka na kung bigyan ka pa rin ng loan ng bank. Okay? Kasi most of the time, pag mababa ang score mo, i-decline ka ng bank. Kasi mataas ang risk mo eh. Pero pag in-approve ka ng bank, okay? Just in case i-approve ka ng bank, mababa score mo, o kaya sabihin natin nasa middle ka, ano naman yung consequence para ma-mitigate nila yung risk? Kasi nga, hindi mataas yung score mo eh. So may risk dun sa bank na ina-applyan mo ng loan. So ang mitigation nila dyan, mas mataas ang interest mo. So guys, ano to hindi pare-parehas ang interest na binibigay ng mga bangko pag nag-apply ka ng mortgage. It's unfair, pero ganun talaga. So pag mababa ang score mo, pwede kang bigyan ng mas mataas na interest. Imagine yung number of years na nababayaran mo yun, tapos ang taas ng interest. Instead na nasa-save mo na yung ibang cash mo, binabayad mo pa sa interest. Pag mataas ang score mo, dahil mababa ang risk sa'yo na ma-default ka, mas mababa din ang interest na binibigay sa'yo. Tapos ang bilis ng approval. Okay? So pag nag-apply ka ng mortgage ang pinag-uusapan natin, hindi to credit card o car loan, mortgage. Ibig sabihin, multi-million peso na real estate for example. Pag mataas ang score mo, within the day lang, pag submit mo ng application, approve ka na kagad. O kaya kung hindi man, the following day, approve ka na kagad. So pag naman mababa yung score mo, papansin mo, ba't kailangan pa mag-follow up? Kasi ini-evaluate nila baka ang daming approvals sa loob ng banks niyan pag mababa yung score mo. Kasi mag-take talaga sila ng risk. Yung iba naman, automatically na-decline. So na-experience yun na ba yun? Nag-apply ka ng credit card, tapos biglang na-decline ka. Kasi may nakikita yung bank na hindi mo nakikita, possibly. Kasi hindi ka pa nag-request ng credit report mo. So, mahalaga na ingatan natin yung credit score natin. Kasi, pag mababa ang interest na binibigay sa'yo ng banks, okay? Ibig sabihin, nasi-save mo yung portion na dapat binabayad mo na sa interest sa bangko. So, nasa bulsa mo na yon. Pwede mong i-save or i-invest. Okay? So, ano pa? Paano ba natin mapapataas yung credit score natin? Ito talaga yung main topic natin. Paano natin mapapataas yung credit score natin? So, number one, dapat babayaran mo yung bills mo on time.
Hindi lang credit card ha. Again, may Republic Act na tayo ngayon ha. Even yung Globe PLDT Smart, they are required to submit yung credit information mo. Nagbabayad ka ba ng internet mo on time? Meron ka bang due date? Ina-update yan nila sa CIC. Okay? Tapos, maganda niyan, pag lahat yun nababayaran mo, maganda yung credit scoring mo, yung credit report mo. Now, pag nababayaran mo sila, syempre, tataas yung credit score mo. Pero may mga composition, different composition, yung credit scoring. Teka, titignan natin ha. Mahalaga to. Okay. Payment history. Ito yung composition ng credit scoring ha. Payment history. Yung history mo, meron ka bang delinquency? Okay? So, yan yun. Pag meron kang delinquency, kunyari sa credit card mo, na-miss mo na magbayad on time. Okay? Nasa 90 to 100 yon. So, imagine mo, perfect score ka. Ito ha. Perfect score ka, 850. Excellent. Excellent yung credit score mo. Meron ka lang na-miss na isang credit card. Possible na ang deduction kagad yun is nasa 90 to 100 points. Imagine, ang laki, di ba? Next, length of credit history. Yan. So, gaano ka na ba katagal? Ibig sabihin, kung matagal na yung credit history mo, nag-build ka na ng reputation dun sa lenders mo. Next, credit type use. Okay, ano yung credit type use? Aside sa credit card, ano pa ba yung mga different types of loans na try mo nang i-avail? Like mortgage, real estate, car loan. Kasi itong mga lenders na to, titignan paano mo na-navigate, paano mo na ma-manage yung different loans mo aside sa credit card. So, may mortgage ka ba? May car loan ka ba in the past? So, yan, tinitignan yun. Nandun yan sa credit report mo. Ito, yung credit utilization. Okay? Based on your available credit limit, ilan yung utilization ratio mo? Ano yung credit limit? Lumalabas po ito sa credit report. For example, meron akong 3 credit card from different banks. Makikita mo doon yung total ng credit limit ng 3 banks na yun. Lalabas yun. For example lang meron kang credit card sa BPI, may 100,000 credit limit. Meron kang credit card sa BDO and Union Bank na tigwa 100,000. Doon sa credit report mo, lalabas yan na meron kang credit limit total of 300,000. Out of 300,000, magkano yung current loan mo sa 3 credit cards na yon? Nandun yun. Okay? So, ano yung sinasuggest na best practice dito? Para ma-maintain mo yung score mo, na maganda yung score mo, dapat hindi ka lalampas sa 30% credit utilization. So, let's say na lang, meron kang 100, isa lang yung credit card mo, BPI, tapos meron kang 100,000 na credit limit. So, make sure lang na huwag kang lalampas sa 30,000. Ganun lang. Kasi sabihin mo, Eric, paano yan? Ang laki nung credit limit ko, 100,000. So, ibig sabihin ba nun na hindi ko na siya pwedeng gamitin? Pwede mo siyang gamitin. Pero, ang sinasabi natin ng credit utilization, yung naiiwan, yung balance na binabayaran mo month by month. Kung binabayaran mo yung loan mo sa credit card monthly, ibig sabihin, hindi ka nagkikerry ng balance, kahit sagarin mo pa yung 100,000, okay lang. Pero pag may naiiwan na balance doon, yun. So kung may 30% or more than 30%, for example, 50,000 yung kinikerry mo na balance month by month, binabayaran mo lang yung minimum, 50,000 yung current na credit card loan mo doon. Ayun, magre-reflect yan doon sa credit report mo. Okay? So, next, ito yung last, new credit applications. Okay? Bago tayo sa credit applications, yung new credit applications, balik tayo muna tayo sa credit utilization. Ano ba yung rational? Bakit hanggang meron doon 30% na sinasuggest na yun lang dapat yung ma-consume mo out of 100% ng credit limit mo. Ibig sabihin, ma-consume na binabayaran mo monthly. Yung nagkikerry ka ng balance. Yung nabasa ko lang dito sa different blogs ang rational daw kasi doon, possibly yung bangko, pag nakikita nila na mataas yung credit utilization mo, medyo may challenge doon sa finances mo. Yun ang dating sa kanila.
So, imagine pag yung credit utilization mo nasa 10% lang. Ibig sabihin, maayos yung handle mo ng finances, maayos yung cash flow mo kasi nababayaran mo, and ang baba ng utilization mo. So, ganun lang yung possibly na rational bakit yung bangko tinitingnan yung credit utilization. Okay? So, going back, yung last na composition ng credit score is yung new credit application. Ito, nag-apply ka sa BPI. Ito, madami akong alam na ganito na nababasa sa vlog. Pumunta sa mall. Okay, pumunta sa mall. Si customer. Meron doon nag-o-offer ng credit card. Kunyari BPI. Ma'am, sir, apply na po kayo sa no annual fee. Ikaw naman, nag-sign up ka. Knowing na BPI lang yung i-apply mo. Ngayon, anong gagawin ng sales agent? Yung information mo ipapasa sa different banks. Hindi lang para sa BPI. Sinabmit sa BDO, sinabmit sa Eastwest, sinabmit sa Union Bank. Now, pag sinabmit yan sa madaming bangko, ito yon yung new credit application. Tataas ngayon yung credit application mo. Negative yan. Pag sabay-sabay ka nag-apply. Okay? So, bakit negative? Anong dating sa bangko? Bakit kailangan mo kaagad ng madaming credit cards? Baka madami kang pagbabayaran. Negative sa bangko yan pagkaganyan. That's why, nilagay nila yan dyan as part of composition ng credit scoring. Okay? So, ano yung suggestion dito? Apply ka ng credit card. Pag-apply mo, no annual fee. Tapos mag-apply ka naman sa ibang bangko. Wait ka muna ng 6 months. O kaya, ika-7th month, doon ka mag-apply. Okay? Kasi malayo na yung agwat yung gap. Hindi na consider dyan as new application after ng previous new application. Kasi matagal na. Ilang months na. Alright? So, yan. So, ingatan nyo yung credit score nyo kasi nakasalalay dyan ang interest o yung laki na pinapatong ng bank dun sa loan nyo. So, kung mababa credit score mo, simulan mo magbayad on time sa lahat ng mga monthly dues mo. Tapos, kung medyo challenge sa'yo na magbayad on time, baka pwedeng ilista mo ano ba yung binabayaran mo monthly, tapos pwede mong tanggalin. For example, nagbabayad ka ba ng Netflix? Nagbabayad ka ba ng Apple iCloud? Nagbabayad ka ba ng kung ano-ano subscription na hindi mo naman ginagamit? Diba? Tanggalin mo muna yon para ma-improve mo yung credit score mo. Tapos bayaran mo muna yung kaya mong bayaran. Huwag ka magkikerry ng balance. Okay? Huwag ka magkikerry ng balance. Kasi pag nag-carry ka ng balance, yung pag-carry kasi ng balance, as long as manage mo, okay lang. Pero pag hindi mo manage, diyan kasi nag-hope yung mga bangko. Yung mga 24 months na 0% interest. Alam kasi ng bank na within 24 months, pag bumili ka niyan, kunyari iPhone, bumili ako ng iPhone, 0% 24 months. Tuwan-tuwa ka, yung bait naman ng bangko. Hindi. Alam kasi ng bangko na within 2 years, within that 24 months, meron ka ulit bibilhin na magpapatong dun sa monthly mo. Ang hope ng bank dyan, magkaroon ka ng pressure na hindi mabayaran. Bakit? Ano bang meron? Ba't ba gusto ng bangko na hindi mo bayaran yung loan mo? Kasi mag-charge sila ng interest. Okay? Ang daming charges yan. So, meron kang due date na mismo. Ano yan? Late payment fee. Aside sa late payment fee, dahil hindi mo nabayaran ng buo, mag-charge yan ng interest. Like, ano ba standard ngayon? 3.5 interest? Diba? Aside sa late payment fee. So, dyan kikitangin yung mga bangko. Alright? So, again, ang message lang is pay your debt on time, pay your due on time, and paano mo mababayaran yan? Live below your means, not within your means. Pag within your means, hindi ka na nakakasave yan. Kasi, ano yung income mo, yun din yung nagagastos mo. Dapat below. So, ito yung income mo, ito yung expenses mo. So, meron kang gap. Okay? So, dapat pag binayaran mo yung lahat ng mga responsibilities mo sa mga bangko, dapat meron ka pa rin na save. Alright? So, yun lang. Comment down below kung ano yung insights nyo dito sa credit report, credit scoring. Alright? Thank you. Bye-bye.